Okay, so magandang tanghali. Nandito na naman tayo sa rooftop para bisitahin yung halaman natin. So kung mapansin nyo, wala na yung iba dito. Yung mga pinutulang ko last time, kinuha ko na siya kahapon. So nandun siya sa baba. And yung iba kinain ko na, yung iba nandun pa sa baba. Tapos ito yung Thai basil natin. So flowering na rin siya. Oh. May flower dito dati kaso hindi ko sure kung nag-mature eh. Ayun, ito. Check ko na lang kung may buto to. Kasi yung sa lemon basil natin, which is ito, may buto siya eh. Ang dami nga ako nakuha ng lemon basil nun, diba? Anyway, ito, ayusin natin to. Baka putulin natin to para mag-usbong siya ng bago kasi hindi na maganda na yung position niya. Tapos, mamaya, tanggalin ko na yung maliliit, palitan natin itong malalaki. Ayan. So papalitan din naman natin yan, pero sa ngayon wala pa kasi may mga seedlings. May mga seedlings na ako sa baba, dun sa indoor seedling location ko. Mga 1 week old pa lang. So una nagtanim ako ng 5, tapos after 5 days nagtanim ulit ako ng 5. So malamang ganun yung gagawin kong rotation sa ngayon. And ito naman, ito medyo nasisikipan lang eh. Pero tumutubo naman siya. Tapos, mulberry, ganun pa rin naman. Pero itong talong na naka-ganitong setup, mali. Mukhang hindi natutuloy. Kasi yan, no? Kawawa na siya. Siguro, kulang nga rin yung nutrients kasi yung ginagamit kong nutrients sa kanya ay yung para sa lettuce. Tapos ito, nakita mo, nag-usbong na siya ng bago. Gumawa siya ng panibago. Sana magtuloy. Kasi, yun nga, may mga kagat nga talaga ng mga ibon. Ito, tatanggalin ko na to, wala na to. Siya, medyo lanta pa yung mga mustasa. Oh. Sobrang initin kasi dito. Siguro bibili ako ng temperature reader. Para at least makita natin yung temperature dito. Kasi kahit ako naman, lalo na kahapon, sobrang init. Yun nga, kasi bubong to. Tingnan natin iba. Okay, so ito naman yung iba. Ayun, na-refillan ko na. Ano namang ginamit ko? Yung may mga bottles kasi ako na may mga nutrient solution pa. Yun na muna yung ginagamit ko pang refill dun sa iba. Para malinis ko rin yung mga bottles na yon. Pero ito siguro bukas or siguro mamaya pwede na nating refillan yan. Ayan. Pero kung mapansin nyo yung dito mas malaki kumpara doon. Ang container kasi ng mga nandun 350 ml. Ang container na nandito ay 1,500 ml. So mas malaki. Siguro dahil mas maganda yung gagalawan ng ugat nila ay mas maganda yung tubo nila. So ito rin, itong mga to, lalagyan ko sila ng slit sa gilid yung container nila para makakapag bottom drenching tayo sa susunod. Ang pinaka-butas lang kasi nila yung pinaka-ilalim, pero sa gilid wala silang butas for air tsaka para mas madali silang gamitan ng bottom drenching. Ayun, so didiligan ko lang din yan, pero bago ko diligan lalagyan ko muna siya ng slit gamit yung tools ko dito. So, ayan. Ito naman, lumaki ulit yung talong. Tubig lang nilalagay ko dyan, kaya hindi siya ganun kataba. Pero tumubo. Tubig, tas may lupa. Ayan. Kung ano na yung nutrients na makuha niyo dyan sa lupa. So, ito hindi pa natin. Nandyan pa rin siya. Ayan. So, ito naman yung iba. All goods naman. Lumalaki naman sila na maayos. Kasi ito, didiligan lang din natin. And ito pala, hindi ko na ito nadidiligan itong bell pepper na to. Kaya medyo lanta siya. Pero diligan natin mamaya. Ito, mukhang hindi na to survive. So, hindi ko sure kung anong cause. Tingnan ko na lang siguro mamaya. Pero wala na yan. So, ito nakaabang lang naman to. May mga nutrient solution sa loob. So, ito kunin ko na rin to para malagyan natin ng panibagong setup. Tapos ayan kung mapansin nyo talaga mas malaki yung tubo nila dito. Hindi ko sure kung
One factor siguro yung container, and as another factor siguro yung mas maganda yung light dito kahit hindi siya direct sunlight. So indirect sunlight talaga yung mga nandito. Pero tingnan nyo yung mustasa, ayun, ang laki. Maganda tubo. Yung pecha hindi masyado, pero tumutubo. Yun naman mahalaga. Basta tumutubo. So ayan. So ang distance niyan, siguro ma-approximate ko mga 4 inches yung pagitan niyan eh. So, sakto naman siguro yung 4 inches kasi kung 3 inches medyo masyadong malapit. Yun lang yung nakikita ko dito. Pero all goods naman yung mga yan. So, yun lang. Siguro, after ko itong i-harvest, malalagay tayo ng panibagong container na ganun. Or baka yun din. Dilinisin ko pa muna bago natin ilipat dito. Tapos, lalagyan din natin ng insulation. Tapos, maglalagay pa tayo ng isang ganito dito. Pero, nabusan na ako ng styro. Yun lang. So, pwede pang bumili ng styro. Ayun lang naman. Okay. Update ko na kayo susunod. Bye-bye.